Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na kasama natin ngayong umaga, sa lahat po nakikinig sa atin, sa ating po mga kababayan sa Bicol, maray na aga sa Indogabos, sa ating mga kababayan sa Cebu, saka sa Mindanao, Visayas at Mindanao. Maayong buntag. At syempre, special po ang ating palatuntunan ngayong araw ng linggo. At dahil bukas, ma'am, Lunes, Pista Opisyal. National Heroes Day. Ayan. Ito ka, Ellie, madalas parang nakakaligtaan. Isa siya sa mga holiday na nakakaligtaan, ginagawang araw ng pahinga. Pero talaga napakahalaga ng araw na to kasi ito yung pagpapaalala sa atin ng pagpapasalamat sa mga bayani sa bansa natin. At ito yung mga bayani na hindi lang yung mga nagbuwis ng buhay para sa bayan, pero yung araw-araw na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, para sa ating bansa. Ngayon, especially ka, Ellie, ngayong araw, gusto nating pasalamatan yung ating mga OFW na talagang tinitiis yung kalungkutan, tinitiis mawalay sa kanilang pamilya para makapagsilbi. Inaalala din natin yung ating mga sundalo, mga kapulisan, na inaalay din yung buhay para mabigyan tayo ng proteksyon. Nasa kanila yung ating pasasalamat, nasa kanila yung ating mga ating dasal para patuloy silang bigyan ng proteksyon, patuloy na humaba yung kanilang buhay. Okay. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat. Okay, so lahat po ng mga bayani pinagsama-sama. At syempre, yung mga bagong bayani, yung ating mga overseas Filipino workers. At samantala, maya-maya, naku, importante pag-uusapan natin. Sobra nga, Ellie. Kasi araw-araw, ilang buwan na. Araw-araw, ito yung nababasa natin sa dyaryo, ito yung naririnig natin sa radyo, ito yung, kahit sa Facebook, ka Ellie, marami yung nagre-reklamo. At kahapon, actually ilang araw na, yung issue ito parang mas naging maigting sa Zamboanga. At ngayon, yung mga nakalaan naman mga araw, merong bagong krisis sa Bacolod. Ayun. Kaya yung inimbitahan natin ngayon na special guest ka, Ellie, ito, hinawakan niya yung NFA dati. Siya yung dating head ng National Food Authority. At hihingi lang tayo sa kanya ng kapaliwanagan. Marami tayong hindi naiintindihan kung bakit. Kung anong proseso. Kasi ngayon, ma'am, ang masaklap ay may mga bigas na kailangan natin pero andun lang pala sa marami nabubulok. Binubukbuk. Ito siguro ay pakilala muna natin ay yung ating pong bisita ngayong umaga, dating NFA Administrator Renan Dalisay. Magandang umaga sa iyo, Renan. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay ng inyong programa. At unang-una po siguro, nais ko lang batiin ng happy anniversary. 66 anniversary. Oo nga pala RMN. No? Happy anniversary sa RMN. 66 na pala, Renan. 66 na po. Pero sa Tuesday po yan, August 28. August 28. Meron din tayong di ba? Meron tayo sa Tuesday na Medical and Dental Mission Medical po. and Dental Mission. Dito po yan sa Guadalupe at katuwang po ang Office of the Vice President at magbibigay po kami ng konting tulong po sa ating mga kababayan. Ayun. Pero ito, Renan, sinasabi natin yung krisis natin ngayon sa bigas. Kasi medyo matagal-tagal na hindi ko maalala kung anong buwan nag-umpisa. Marso ba? Marso yata. Nag-umpisa, naalala ko, bawat baba namin, kahit saan kami pumunta, yung nilalapit sa amin na reklamo, parati yung presyo sa bigas. Nag-umpisa ito 20, parang ang per kilo 27 yata, 26. Tapos hanggang ngayon, umaabot na ng 50. Sa Zamboanga po, 70 na. Oo. Yung sa business world nga, nakalagay 80 yung regular milled na rice. At ito, unang-una, siguro bigyan natin ng konteksto. Kailan ba nag-umpisa at bakit? Itong shortage at yung pagtaas ng presyo sa bigas. Sige po. Alam niyo po, Madam Vice President, yung problema kasi ng
ng bigas nung nandun pa po ako sa NFA, ang lagi po namin ginagamit na basihan talaga is yung alam natin palagi na law of supply and demand. At alam din po natin, base rin sa report ng Department of Agriculture na hindi pa naman talaga sufficiente ang rice production natin sa Pilipinas. Dahil po doon, meron tayong small amount na inaangkat para mag-buffer stock at para punuan yung kakulangan sa produksyon. Ang nangyayari po dati, at titingnan po natin ang kasaysayan ng NFA, nag-maintain po tayo ng 15 days buffer stock ordinarily, at pag lean months, meaning July to September, ng 30 days buffer stock. Okay. Kung tatanungin niyo po ako bakit nangyayari ito, base po sa karanasan ko, ang simpleng explanation siguro maibibigay ko, naubos ang supply ng NFA. Gusto sabihin, wala nang buffer stock. Nung dumating po sa punto na balitaan natin, nung bago sila nag-angkat ng 500,000 metric tons, umabot sa almost one day buffer stock. Nung nakaraan po, 1995, 1998, 2008, tsaka nung 2013, lahat po nung karanasan natin sa bigas na kung saan tumataas ang presyo dahil po bumabagsak ang ating buffer stock. Eh lalo na po ngayon, itong sitwasyon na to, nitong mga nakarang buwan na base sa mga balita, umabot sa one-day buffer stock. So, yun. talagang magkakaproblema po tayo kasi ang isang pinaka-major na trabaho ng NFA is nag-i-stabilize po siya ng presyo. Pag mataas ang presyo, tatapatan po yan ng murang bigas ng NFA. Pero kung wala po tayong pangtapat, wala pong titigil sa mataas na presyo. Kaya na nangyayari, Renan, yung NFA, bumibili siya sa magsasaka, 'di ba? Tama po. Bumibili siya, pero yung bili niya kasi medyo mura, 'di ba? Tama ba? 17 pesos per kilo. 17.80 po. 17.80 centavos ang bili ng NFA. Tapos dapat ang parang mandato sa kanya ng batas, dapat at parang lahat na oras meron ka at least 15 days na stock. Para pag nagkaroon ng kalamidad o nagkaroon ng ganitong pangangailangan, meron kang panglabas Tama po. sa merkado, sa tao. Pero ito, parang hindi nasunod. Tama Hindi po yan. nasunod yung 15 days na buffer stock, bumagsak siya sa one day. Ito naalala ko to, Ka Eli, kasi one time dun sa amin, umikot ako sa public market ng Pili, yung capital town. Yun yung lahat na reklamo. So, dun sa NFA namin pinatanong ko kung ano yung existing na buffer stock. Yun nga yung sagot, 1 to 2 days daw yung sa kanila. Kasi di ba, tama ba ako, Rena, na pag sobrang taas ng presyo sa merkado, lalabas yung NFA ng mura para mapilitan yung mga nagbebentang ibaba yung presyo nila? Tama po yun. Kasi ang naalala ko po, nung ako po'y na point ni Pangulong Aquino noong 2000 early part ng 2014, ang rice inflation figure po natin 14%. Ibig sabihin tumaas yung presyo ng bigas. Oo. At nung nagkaroon po ng pagbabago doon sa mga polisiya lalo na nung NFA, ang ginawa po namin kasama ko si Senator Kiko pa po noon nung siya ay nasa Food Security Committee, yung sa Metro Manila lang po, kung dating may 5% lang kaming nilalabas, pinaabot po namin ng almost 60% para lang bumaba ang presyo. So, nung marami ang NFA rice sa Metro Manila at maganda naman ang kalidad, kung ako ang isang consumer, ba't ako bibili ng mahal na bigas? Meron namang available at affordable na NFA rice. So, lilipat ako dito. So, dahil po doon, bumaba ang presyo ng bigas. Dati po, nasa 42 na, bumaba sa 38 ulit. Kaya ang rice inflation po noon, dahil lang doon sa inisyatibo na ginawa ng NFA noon, from 14% naging 0.8% lang ang rice inflation. So, gusto sabihin, yung presyo natin ngayon, nalampasan niya na yung kataasan ng presyo nung 2013, no? Nalampasan na po, sobra-sobra. Sobra na lampas. At ito yung tanong ko, bakit kaya bumaba ng parang one day na lang yung buffer stock? Bakit hindi nag-iipon? Dahil ba walang production?
O iba pang dahilan? Base po sa mga nababasa ko sa dyaryo, pero siyempre may mga naririnig din po ako sa mga dati nating mga kasamahan sa NFA, ang pinakamalaking dahilan kung bakit nagkaganon yon dahil hindi yata nagkasundo ang NFA management, Saka council. yung NFA administrator mismo, tsaka nung council. Napaka-importante po na nagkakasundo yan. Kahit po nung panahon ko, meron man akong pinaglalaban, pero hindi nag-agree yung council, pinapalabas po namin ano yung pinakamagandang patakaran base sa mga ideya ng interagency. Kasi kailangan din po natin talaga yung mga iba pang ahensya doon. Nandun ang DTI, DOF, NEDA. Pero pag naniniwala po ako bilang NFA administrator noon na talagang makakabuti sa bansa itong mga proposal namin, pinaglalaban po namin yan hanggang Sa council. mag-agree yung council. Pero hindi po pwede na iba ang direction ng NFA management sa direction po ng NFA council. Kaya ang nangyari po nito, bumaba ang buffer stock. Hindi pa din sila nagkakasundo. Hindi sila nagkasundo, hindi sila nagdesisyon, punuan yung buffer stock. Pero of course, yun po yung mga naririnig natin dahilan. Base naman po sa Senate investigation, meron ding mga lumabas na kailangan imbestigahan yung mga diversion na sinasabi na kaya na-deplete ang buffer stock natin dahil ito'y na-divert into commercial rice. Meron ngang parang merong mga lumabas sa dyaryo, hindi natin alam kung totoo to, na parang yung mga NFA rice daw na hanap sa isang warehouse sa Bulacan. Hindi natin alam kung totoo. Ay, ganun po yun. Ni-raid po yan. At kasi pinapalitan lang ng sako yung loob para hindi na NFA rice. Nung papasok nga po ako, VP Lenny, kay Ellie, nung bago pa lang ako sa NFA at hindi pa ako kilala ng mga tauhan doon, ang una ko pong ginawa, umikot po ako. Metro Manila, sa South and North, sa mga lahat ng palengke. Pero meron po akong isang informer na nagtuturo sa akin, ginagano niya, pag ginano niya, ibig sabihin nun, NFA rice to, pero ang presyo commercial. Kasi kaya ko po ginawa yon dahil base sa briefing, syempre, sasabihin, hindi nangyayari. Pero yung realidad, nauubos talaga yung pang mahirap ito eh. Pero pag hindi natin ito binenta sa mahirap, Totoo. ano ang bibili ng mahirap kung magiging commercial siya? So, yun po yung lumabas sa Senate investigation na isang dahilan din na kailangan imbestigahan kasi baka kaya bumaba ang buffer stock dahil binibenta as commercial or nadadivert into commercial. Kasi kung hindi ako nagkakamali, parang yung point of disagreement din ng administration saka ng NFA administration saka ng NFA council. Parang yung council ina-advise niya na mag-angkat na. Opo. Parang government to government ba 'yon yung Ang gusto po ng council is government to private. Oo. No, ito po yung international tender. Ang gusto naman ng NFA management is government to government. Ano yung kaibahan ng dalawa? Ang katotohanan po dyan, actually parehong may advantages yung dalawang proseso. Ang prerequisite lang po dito, ma'am, kay Ellie, is that ang assumption dito, dapat maganda yung proseso, transparent. Ang international tender po, ito po yung pumapaloob sa RA 9184, sa procurement law. So, dahil may proseso po itong sinusunod, medyo mas mahaba ang proseso. Pero ang kagandahan po dito, mas marami ang nagpa-participate na pwedeng mag-supply. Ang government to government naman po, limitado ang nagpa-participate dahil base lang po dito kung saan tayo may agreement or treaty. Tulad po nung panahon namin, ang may treaty lang po tayo ay with Vietnam, Thailand, and Myanmar. Oo. Ang kagandahan lang naman po dito sa government to government na to, medyo mabilis. Ang problema lang minsan sa government to government, yung transparency issue. Marami yatang corruption eh. Kaya po nung panahon namin, gumawa po ng patakaran ako, tsaka si Senator Kiko noon, na bawal kaming makipag-usap, lalo na sa labas ng opisina. At kung haharap man kami doon sa mga supplier, kailangan may presence ng interagency and even ng media. Kasi even nung panahon pa po nung dating presidente Macapagal Arroyo, ganun na po yung mga naririnig natin na maraming nangyayari doon sa usapan ng government to government. Para may paboran na isang nagbebenta. Tama po yun. Pero yung tanong nito, hindi ba masyadong na parang nahuli yung pag-import? Kasi halimbawa,
naalala ko parang May na yon, tatlong buwan na may crisis, pinag-uusapan pa din kung anong klaseng importation yung gagawin. Kaya pataas ng pataas yung presyo, walang panglagay sa panglabas sa market. Tapos by the time nag-import, medyo huli na. Matindi po ang strategizing na kailangan pag nag-aangkat eh. Nung panahon ko nga po, yung timing, o-order kami ng maaga habang mababa ang presyo. Pero ipapadeliver namin kung kailan kailangan. Kasi ang isa po namin binabantayan din dito, hindi namin sinasabayan ng harvest ng ating mga magsasaka. Para hindi na malugi hindi yung- sila naapektuhan. Pero ang isang kahirapan po dito, kaya sabi ko, kailangan talaga na isang matinding strategizing kasi mabalitaan lang po ng world market, lalo na ng Vietnam na Thailand, na nangangailangan ng Pilipinas tulad ngayon. Kaya dapat, Mataas po ang presyo nila. kaya dapat hindi ina-announce. Kaya nga po tumataas talaga ang presyo nila. So kung ako pong, doon po sa tanong nyo, Madam Vice President, kung huling-huli na, kung ako po ang talagang huling-huli po. Oo. Kasi lean months po ngayon eh. Kaya Totoo. nagkakaproblema sa Dapat ibang sana probinsya. Dapat po ang buffer stock natin ngayon, 30 days. Kasi lean months ngayon. So dapat mag-order ma'am ng hindi pa tayo wala pang Dapat, crisis. dapat wala Para pang mas mura. crisis, dapat hindi harvest time, saka dapat hindi ina-announce beforehand. Tama po yun. Kasi pag in-announce beforehand, meron ng panahon yung mga magbebenta sa atin na magtaas ng kanilang mga presyo. Tama po yan. Wala po bang deadline? Halimbawa, mag-order ako ngayong buwan na to, pero next year ko pa kukunin. Wala naman po. Ginagawa po pala. namin yun kasi ang Pilipinas po kasi ang isang nagko-contribute, isang factor kung bakit tumataas ang presyo. Dahil sa laki ng inaangkat natin. So, minsan, pag mababa ang presyo, dahil hindi naman umu-order ang ibang bansa, ang China, ang South Africa, ang sa Vietnam at sa Thailand, doon po kami umu-order. Pero ang sinasabi namin, kukunin namin to pag lean months na, pagtapos na yung harvest. So, nakaraang administrasyon po, kung maalala nyo, hindi lang po kalamidad tsaka lean months ang pinagandaan. Na dumaan po tayo sa pinakamatinding El Nino na tumama sa ating bansa. And yet, hindi po gumalaw ang presyo ng bigas. Doon po ang usapin kasi na sinasabi natin na prepositioning tsaka planning. Dahil pinaghandaan talaga yung darating na El Nino at ang pinaka-epekto nito, tataas ang presyo ng bigas, pinaghandaan po natin ng mabuti yun. Kaya hindi po gumalaw ang presyo ng bigas nung panahon ng El Nino. Ito, Renan, yung mga nakaraang linggo, saka mga nakaraang araw, nag-order na ng nag-declare na ng state of calamity yung Zamboanga. Dahil wala ng bigas. In fact, nakita natin na meron ng panawagan si Secretary Piñol sa iba-ibang rehiyon na magbenta sa Zamboanga. Pero yung parang hindi ako masyadong komportable sa statement na kaya siya nagkaroon ng ganitong krisis kasi considerably nahinto yung smuggling. Yung punto ko lang doon, gusto bang sabihin parang walang pagkukulang dahil sa smuggling? Yun yung tanong, 'di ba? Kasi parang yung pakiramdam ko lang dapat sana in-acknowledge na lang yung crisis. Pero para sabihin mo na ang husay nga, parang mahusay So parang nga. may tulong ang smuggling. Oo. Hindi, parang sinabi na dahil sa husay natin Naghigpit paghinto ng smuggling, kaya may crisis. Di ba dapat, unang-una, dapat obligasyon mo naman talaga hintuin yung smuggling. Yes, Pangalawa, dapat na-factor in mo na yun. Na without smuggling, sufficient yung supply. Pero ngayon, yun nga, ang ibang reports, 52 until 78 ang presyo. Sa Business World, sinabi niya umaabot ng 80. Yung sa akin lang, Renan, nung nasa low 40s pa lang siya, meron na mga pamilya na nagsasabing dati nakakakain kami 3 beses isang araw. Ngayon parang once a day na lang. Lalo pa kung 80, di ba? Tama po. Tsaka, ang isa pong problema dyan kasi, kahit nasa 42 yan, commercial rice po yun. Pero kahit meron na tayong NFA rice ngayon, 27 at 32,
dahil nga po bagsak ang buffer stock natin, nagre-recover tayo sa 1 day or zero buffer stock. Kung mapapansin po natin sa bawat probinsya, kaya siya pinipilahan kasi limitado ang pagbenta. Oo, gaya sa Bacolod. Gaya sa Bacolod. Nasa balita na sa Bacolod hindi ka makakabili more than 10 kilos. 5 kilos po, usually 5 kilos. Oo. Ganun po ang nangyayari kasi ang hindi naman po alam, ako po, ang binabantayan ko po noon, ayaw ko pong nakikita na pumipilang tao kasi ang isang pag-iisip ng mga tao, pag pinipilahan Simbolo yun, di ba? anong nangyayari? So pipila din ng iba dahil akala nila nagkukulang na. Magpapanik. Nagpapanik po sila. Ngayon ang problema po kasi ngayon kung lagi namin sinasabi ang NFA rice dahil yan ang murang bigas dapat lagi yang available, oo. affordable and accessible. So, ibig sabihin, kahit kung limitado lang din yan, or ikaw pa ang hinahanap ng isang magsasaka o isang mangingisda at pupunta sila doon at magta-tricycle sila, hindi rin po mura sa kanila yun dahil may dagdag din sa so ngayon, ganun po talaga ang nangyayari. Kaya sa pag-ikot nyo naririnig nyo po na nagre-reklamo talaga dahil limitado talaga. Di ba merong study na ginawa na sa mga kadalasan sa mga mahihirap na pamilya, halos 1/4 ng budget nila sa araw-araw ang napupunta sa bigas. At tapos ito yung naalala ko, nasa Bulacan kami, punta kami sa public market. Nagkaroon doon ng pulong-pulong, parang merong isang rice retailer na sinasabi niya, siya lang, parang presidente yata siya ng asosasyon, parang sinasabi niya, siya lang yung nirelease ng NFA. So, all the rest, walang NFA rice. Sinasabi niya sa mga tao na meron NFA, pero nagsasabi yung mga tao doon na yung kasing nirelease ngayon, hindi maganda. Kaya parang 42 at that time yung NFA. Yung mga tao, yung binibili, 45. So, tinatanong namin, meron namang 42, bakit 45 per kilo ang bibilhin mo? Parang sagot nila, kasi pag maputi, kahit walang ulam, pwede na. Pero pag pangit yung bigas, kailangan mo talaga mag-ulam. So, lalabas siya, mas mahal Mas pa. mahal. Oo. Kaya pag ganito yung kwento, tas ganito ka taas yung presyo ng bigas, parang nakaka-alarma. Yeah, tama po yun. Oo. In fact, ako po naniniwala na ang kanin kasi, ang bigas, 25% yan sa food basket. So aside from gasolina, naniniwala po ako na ang isang biggest driver ng inflation is yung bigas. Pag tumaas ang bigas, magsusunuran yung mga ibang food products hanggang eventually hindi lang mahihirap, pati mga middle class tinatamaan ngayon eh. Tapos ngayon, yung NEDA, narinig natin, in fact tayo naniniwala din, ina-advocate yung passage nung rice tarification law. Ang balita natin nung nakaraang linggo, napasa na itong third reading sa House of Representatives. Yung sa SONA Eli ni Pangulo, parang in effect sinertify niya na urgent. Ito, hingin lang namin yung pinakasimpleng explanation. Ano ba itong rice tarification Ito law? pong rice tarification na panukala na ginagawa ngayon, ang unang mangyayari po kasi dito, dahil sa pangyayari na sobrang mura ng bigas sa labas, lalo na sa Vietnam at sa Thailand, in fact, ang presyo po ng kanilang bigas ay presyo po ng palay natin. No? Okay. So, almost half. So, ang sinasabi po nila kasi, pag pinapasok natin ng imported rice dito, lalaki ang supply natin, bababa ang presyo kasi mura ang imported rice. So, ang kailangan lang pong, ang prerequisite lang doon, kailangan ng panukala kasi kailangan mong i-remove yung tinatawag po natin quantitative restriction. Dahil protected po ang rice commodity natin in the past, pero dahil signatory tayo sa WTO, aalisin itong quantitative restriction. So, ang mangyayari po dito, dadami ang supply natin dahil dadami ang mag-aangkat,
tapos bababa ang presyo, no? Pero yung parang opposition dito, parating sinasabi, hindi kaya mawalan ng hanap buhay yung ating mga magsasaka. Ito yung tanong, pero may kasagutan dyan yung bill, di ba? Opo. Ako ma'am, sa Kaka Eli, ang paniwala ko po dyan, while magandang pinag-uusapan itong rice tarification, dahil tinanong din po ako dyan nung dati pa akong administrator, ang lagi ko pong sinasabi, meron lang dapat na mga preconditions na dapat magawa at ma-ensure natin bago tayo pumasok doon, because ang rice tarification, ang pinaka ano po niyan is in an ideal world, maganda yon kasi yun yung figures na sa law of supply and demand, pag Free dumami market, ang supply, bababa ang presyo. Kaya ko naman po sinasabi yon, at sinasabi ko rin po doon sa mga ibang mamabatas na ang hindi masyadong nabibigyan ng conversation dito at pag-uusap is ano ang epekto nito sa mga magsasaka. Ang isa pong precondition na sinasabi ko, dahil ang cost of production po ng ating palay, Ang taas ng dati. 6 pesos, 6 pesos po sa Thailand, sa Vietnam, sa atin po 12 pesos. So, ang pag binuksan po natin yan at inalis po natin ng QR, pumasok ang imported, Mas mura pa siya. mas mura po siya. Ang lagi na, sino ang bibili doon sa mas mahal? So, may epekto po talaga sa farmers. Ang lagi ko po sinasabing isang precondition is dahil nasaksihan ko po yung isang study na pinakita sa akin ng Field Rice, meron na silang mga ginagawa para bumaba ang cost of production natin. Meron na silang ginagawa para mag-double ang yield, para tumaas ang income ng farmers. Kasi pag na-close po natin yung gap doon sa cost of, magiging competitive yung farmers natin. Pero habang napakalayo, talagang maapektuhan sila pag binuksan natin. Kaya dapat may mga precautionary measures to ensure na yung mga farmers natin will not be displaced. Pangalawa po, sinasabi ng Rice Tarification Initiative na yung proceeds ng lahat ng taripa sa importation gagamitin. Kailangan din pong ma-insure yun kasi dati sa AFMA ni dating Senador Angara, nandun na po yun na lahat ng taripa sa importation dapat mapunta, and yet hindi pa masyadong nangyayari. So kung talagang kailangan natin tulungan yung farmers natin by increasing their incomes para hindi sila maapektuhan, magkaroon po ng mekanismo na talagang initially kung masubsidize ba sila o mapababa natin yung cost ng mga imported inputs tulad ng fertilizer, ng pesticide, kaya tumataas po yung cost of production natin. Ako, naniniwala naman ako sa tarification. Meron lang akong pangamba dito sa yung proceeds na makukuha, itutulong siya sa farmers. Kasi ang pinakahalimbawa ko, itong train law. Opo. Yung train law, sinabi natin na yung mga apektuhan dahil sa pagtaas ng presyo, meron namang safety nets. Di ba sabi natin, tutulungan natin yung mga mahihirap na makakope dun sa increase ng presyo. Magbibigay tayo ng 200 pesos per month na aid. Pero parang may problema kasi tayo sa implementation. Halimbawa, yung target natin 10 million, nagtaasan na yung presyo mula early this year, pero until now parang 4.4 pa lang nabibigyan. Tama po yan. Parang hindi din, ito yung sinasabi ni Senator Bam during the hearing sa Senate, na parang hindi na consider yung indirect na effect sa presyo. Di ba ka, Eli? Kasi parati nila sinasabi ang effect ng train sa inflation 0.4% lang. Pero kung tingnan natin yung mga presyo ngayon, grabe. Grabe na yung mga presyo. Kaya tingin ko yung 200 a month na computation, hindi talaga sapat. Pati sa mga driver, hindi nila naibigay pa. Yung pantawid pasada, wala pa din. So, pag sinabi mong mag-i-import tayo, syempre, apektado na yung farmers kasi may kalaban na silang mas mura. Kasi yung tulong sa kanila, wala pa din. Tama po yun. In fact, nung nakaraan po, base din sa batas, kaya nagkaroon ng ASEF na tinatawag, yung Agricultural Competitiveness Enhancement Fund. Pero pinatigil po yun. Kasi nga, naging ugat naman ng korupsyon. So, hindi lang baka sa absorptive capacity, baka maging ano pa for corruption. May bagong milk. Lagi na lang po mga magsasaka ang tinatamaan pag may corruption. At baka maabuso ma'am yung pag-i-import ng bigas.
O sino-sino makakuha ng yung import permit? Yeah. Sa rice certificate. Meron mga pinag-uusapan na rin, ikaw mas alam mo to, may mga pinag-uusapan na parang merong cartel din eh. Hindi lang ito yung rice cartel, pero yung mga naghahawak ng mga importation permit ba tawag dito? Nang sabi nila parang pinapaupahan yata ito o pinagkakakitaan. Ito, paano kaya ito mapiprevent? Yan po yung isa sa pinakamalaking problema nung pumasok po kami. Pero sa tingin naman po namin may solusyon. Kaya ang una namin ginawa nung pumasok kami, dahil NFA ang nag-i-issue ng import permit, is alisin ng discretion doon sa NFA. Ibig sabihin, pag merong isang nag-apply for import permit at kwalipikado siya, ang ginagawa lang po ng NFA, gumagawa ng checklist, nag-check lang siya. Nag-check. Tapos nung inabutan po namin nun, parang iba-iba pa yung pupuntahan. Pupunta sa legal, pupunta dito. Pag pinapahirapan mo, mas may So, ngayon po, inalis namin yung discretion, checklist lang. I'd like to believe na at least nung panahon namin, na-curb po namin yung ganung problema. Kasi, pero dyan malaki din yung problema kasi pag binasa mo yung rice tarification bill, parang ang laki pa din ng discretion na binibigay sa NFA. So, pag ganito kalaki yung discretion na binibigay sa NFA, baka yung mga dating problema hindi din maalis. Malaking temptation po yun pag may discretion. Kaya nga din po dun sa pag-aangkat namin nun, pag umu-order kami ng bigas government to government, inalis po namin yung discretion ng NFA sa cargo handling. So ginawa po namin, pag umorder ng bigas sa abroad, tulad ng Vietnam at Thailand, package deal na yon, ang mamimili ng cargo handler, yung supplier. Para wala ring discretion yung NFA, mamimili siya kung sinong kukunin na supplier doon. So, isa po yun sa malaking problemang hinarap namin, pero naniniwala naman po akong may solusyon kung talagang gugustuhin. No? Pero ito ka Eli, siguro kulang kasi yung isang oras, 'di ba? Pero siguro another time. Kasi hindi lang bigas yung grabe yung presyo ngayon. Halos lahat na basic commodities. Galunggong. Yung itlog, grabe yung galunggong. Parang pinaka na-eskandalo yata yung mga Pilipino sa galunggong. Kasi kinailangan ng mag-import. So ito ang parate kasing nasa isip ng tao pag mag-i-import. Una, kakompetensya ng local na magsasaka, ng mangingisda. Pangalawa, baka mas mahal. Pero ang lesson nga natin sa importation, 'di ba? Na actually makakapababa siya. Pag-uusapan na lang paano mo mapoprotect yung local. Pero matagal din kasi Renan na may debate tungkol sa maluwag ba tayo sa importation o hahabulin natin yung rice self-sufficiency. Naalala ko, kahit nung previous administration, saka dito kay Secretary Piñol, parang humahabol sa self-sufficiency, pero ang daming mga eksperto ang nagsasabi na hindi talaga kaya. Hindi kaya, talagang hindi natin kayang habulin yung presyo ng Vietnam o ng Thailand. Pero nakakasama ng loob nito, nung pumunta ako ng Thailand, parang sinasabi nung mga kausap ko na yung mga nag-umpisa ng programa namin sa rice, sa inyo natuto. Sa Iri. Di ba parang nakakasakit ng loob na natuto sa atin, pero naungusan na tayo. Kaya siguro, eto Renan, para ba sa'yo, ano yung parang pinaka-urgent na gawin na ng gobyerno para naman hindi lang matulungan yung mga magsasaka natin, pero yung sector mismo, yung agricultural sector talaga. Ang mas malaking issue po kasi doon sa na nawawala minsan sa debate ng rice self-sufficiency, okay po yung subukan nating abutin yun hanggang saan. Pag hindi natin maabot, yun ang punuan natin sa pamamagitan ng pag-aangkat. Kaya ko po sinasabi yon dahil ang nangyayari po dito, ang pinaka-importante po kasi sa industriya ng agrikultura, ang hinahanap po namin, instead of rice self-sufficiency, paano Food natin security, i-increase ang incomes ng farmers natin. Ang nangyari po sa program kasi ng rice self-sufficiency at nirereklamo ng mga ibang
magsasaka lalo na sa high value crops, ang laking budget natin ang napupunta lang sa programa ng rice self-sufficiency, napapabayaan yung iba lalo na yung nasa high value crops. Oo. Kami naman po, ako, ang paniniwala ko rin, part nung pwede nating ituro sa mga rice farmers natin is mag-multi-cropping. Oo. Dahil ang high value crops, ang taas ng presyo abroad na pwede Yun ang nilang kaya. ibenta. No? Okay po ang rice self-sufficiency hanggang saan natin maabot. Pero kung ang magiging epekto po ng rice tarification is bababa ang rice self-sufficiency, yun po lagi ko sinasabi, masama din yun kasi magiging at the mercy tayo ng mga ibang Totoo. bansa, lalo na pag may kalamidad. So, abutin natin yung dapat natin, hanggang saan natin pwedeng maabot, pero ang mas importante, saan ba tumataas ang kita ng mga magsasaka? So, turuan natin sila sa multi-cropping, tapos yung budget ng DA, hindi lang dapat nasa rice self-sufficiency program. Kasi po, ma'am, ang bigas, ang palay, ay isang produkto na napakamahal i-produce because limited ang resource natin sa water. Pero parang ano kasi, wala tayong Mekong River, no? Kasi wala po tayong natural irrigation tulad ng Mekong River. Pero ang matsatsaga po mga farmers natin, Oo, meron na yung nag-innovate nag-iipon sa talaga. ulan, no? So, meron pong paraan. Kaya nga, kahit natanong po ako ni Kaeli kanina, okay ba yung magkahiwalay yung NFA? Sa akin, hindi po importante kung magkadikit sila, magkahiwalay. Ang importante, ang karanasan ko po nung ako'y administrator, napaka-importante ng interagency meeting. Na hindi po ako nag-iisip bilang NFA administrator lang. Nag-iisip po ako, ano ang makakatulong sa farmers. Kaya importante po sa akin yung DA, NEDA, DTI, para complete package yung ginagawa natin. Pero ito ka Ellie, siguro wala na tayong oras pero isingit ko lang. Kasi may ginagawa kaming programa ngayon sa Metro Naga para sa mga magsasaka na gusto din namin i-replicate sa Zamboanga, sa Kasamay, Marawi. Meron mga observations na hindi masyado maganda. Diba, number one, parang maraming programa yung gobyerno na hindi nakakaabot sa pinakamahihirap na magsasaka. Kasi yung pinakamahirap na magsasaka, parang sila yung mga farm laborers Tama po. na walang sariling lupa. Tama po. Dahil walang sariling lupa, walang access sa pautang, Yeah. walang access sa inputs, walang access sa crop insurance. Ito talaga yung at the mercy Yes. nung kanilang tinatrabahuhan. Pangalawa, yung marami yung nagpipilit sa rice kasi kinasanayan. Yes. Parang ang hirap mag-introduce ng bagong produkto pag sanay sa rice. Halimbawa, meron kaming partnership sa Bigs. Isa itong napakalaking food chain sa amin. Yeah. Yung kailangan ng Bigs, example, kalamansi, kailangan niya 100 kilos a day. Inipon na namin yung lahat na nagtatanim ng kalamansi sa amin. Kulang na kulang pa. So, inaaya namin yung iba, bakit hindi nyo subukan yung kalamansi? Talagang hindi kasi halimbawa, hindi kasi ang tinatanim namin talong. Pero walang market yung talong. Pero parang gusto nila yung kinasanayan. Kaya siguro isa rin na programa dapat yung pagpapakita na ito yung promise ng mga produktong ito. Kasi pag hindi nila nakikita kung ano ang pwedeng asahan doon, mahirap ayain eh. Tama po yan. Maganda po yung ginagawa nyo kasi ang karanasan din po namin, lalo na doon sa pagdadialag ko sa mga farmers, minsan pag may nakita sila na naging matagumpay, Gagaya. doon, tapos gagayahin nila yung template. Pero importante po rin kasi talaga yung tinatawag na hand-holding ng gobyerno na inaalalayan talaga sila. Saka din, yung experience din namin sa ginagawa namin ngayon, mahalaga din yung private partnerships. Kasi Tama po halimbawa yung Bigs, konting sakripisyo to sa kanya eh. Kasi mas mura and mas konti yung hassle kung aangkat na lang siya galing sa labas. Pero dahil gusto niyang tulungan yung mga magsasaka, okay siyang nag-a-adjust. Kaya tingin ko mahalaga talagang i-pursue yung ganito. Maganda po yan. Okay, so wala na po tayong oras. Kulang yung oras salamat natin. po. Siguro sa susunod po na pagkakataon, maimbitahan ka ulit namin. At least nabigyan natin, ma'am, yung ating mga listeners
kung ano nangyayari sa kasalukuyang krisis. At kasi dati po siyang NFA administrator, so alam niya po yung proseso. Siguro ka, Eli, ito pinakalas na talaga. Kasi siguro tanong ito ng mga nakikinig sa atin, yung tingin mo, gaano pa katagal itong krisis natin na to? Sana po hindi na magtagal, ano? Sana magkatulong-tulungan yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero kung ako po ang tatanungin, ang pinaka-importante talaga na dapat nilang gawin ngayon is ibalik yung buffer stock, yung supply ng NFA para hindi naman kailangan mahirapan yung mga kababayan natin pumila. At tulad po nung nabanggit nyo kanina na sa ibang parte ng bansa nagkakaroon na rin ng ganun, habang hindi po nare-resolve yung kabuuan na supply, mangyayari po yung ganun. Okay, so maraming salamat po sa inyong oras dito Maraming po sa salamat. Service Sana Live. maimbitahan ka ulit namin kasi lahat na reklamo sa amin ngayon talagang patungkol sa bigas. Puro bigas. Kasi yan po talaga yung pagkain ng mga Pilipino, ang kanin.